I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. The Beat Watcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakanap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher, magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang, Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuazon. Magandang hapon po mga kaibigan at akong mga kababayan dyan sa mga waraynon upay nga udto o nga kulok iyo nga tanan. Good afternoon, good morning, at siyempre good night sa ating mga kababayan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo dahil tayo po ay napapakinggan sa buong mundo. Pero bago yan mga kaibigan, dito muna tayo sa ating newscast. At kailangan po natin malaman, lalo ngayon, itong COVID-19, ano ba ang nangyayari na dito sa ating bansa? O ano na nangyayari sa COVID-19? Ang update natin, mga kababayan. Sa detalye ng ating mga balita, umabot na sa 451,000 o 839 ang kabuuang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito'y ayon sa Department According to Wikipedia, the Philippines. Ayon pa sa Department ngayong araw, nadagdagan pa ng 1,135 ang total cases. Pero hindi pa raw kasali nito ang datos ng 13 laboratorio na hindi nakapagpasa ng kanilang datos kahapon. Sa ayon sa Department of Health, ang lalawigan ng Rizal ang may pinakamaraming bagong kaso na umabot sa 117. Sumunod dito ang Bulacan na may 84, ang Lungsod Quezon naman ay may 71, ang Isabela mayroon 39, at ang Laguna ang may 38. Nasa 24,135 naman ang mga active cases na nagpapagaling pa ng mga pasyente. Nadagdagan naman ng 173 ang total recoveries ngayon ng araw. Ito ay nasa kabuuan na ng 418,867. Habang ang total death naman, ay mga namayap na binawian ng buhay, ay nasa 8,812 o 8,812 na matapos madagdagan ng 56 na bagong namatay. 29 duplicates ang tinanggal
dahil sa nadoble po at meron siya na recovery na kaso at isa nga namatay ang tinanggal na rin. May 20 kaso rin na una nang nailagay sa recovery, subalit sila pala ay ibinalik o inilagay sa mga nasawi. Magbabawasan Department of Education ng mga estudyanteng papayagang pumasok sa mga paaralan at magpapatupad din ng staggered schedule para na rin masiguro na mapapanatili ng mga eskwelahan ang umiiral na minimum health standard habang isinasagawa ang dry run ng face-to-face sa susunod na buwan. Itong kinumpirma ni DepEd Undersecretary ni Pomasino Madlaluan na batay sa inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng kagawaran na magsagawa ng face-to-face classes, dry run o in-person classes sa mga lugar na itinuturing na low risk ng COVID-19 transmission sa buong buwan ng Enero sa susunod na taon. Nilino naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na magiging voluntary ang naturang dry run at kakailangan din ang paintulot mula sa mga magulang ng mga estudyante at hindi ito magiging full schedule classes. Ibig sabihin nito ay magiging complement naman ng patuloy na distance learning, ngunit magkakaroon lang ng certain schedule na maaaring makapunta ang mga bata sa paaralan. Maaaring makita sa dry run o makisa sa dry run classes ang mga senior high school students na nasa ilalim ng technical vocational livelihood track at gayon din ang mga mag-aaral na hirapang matuto na mag-isa. Ayon pa rito, makikipagtulungan ang DepEd sa Department of Health, Department of Interior and Local Government, COVID-19 Task Force, Local Government Unit at mga magulang para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante sa sasali sa dry run. Sa iba pang balita, iniulat ng Food and Drug Administration na wala na rin o wala pa rin pag-aaral na maipapasa ang COVID-19 sa pamamagitan ng mga kontaminadong pagkain. Ito'y matapos lumabas ang ulat na ilang produktong isda mula sa Russia ang nakitaan SARS-CoV-2 virus pagdating sa China. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, kahit ang World Health Organization ay wala pang inilalabas na advisory ukol sa nasabing report kung saan naka-alerto naman daw ang Department of Agriculture para bantayan ang mga unprocessed o hilaw na mga produkto tulad ng karne ng isda. Ang FDA naman ay may mandato na suriin ang mga processed food tulad ng mga dilatang na pagkain. Bagamat may mga panahon na pinagbawal ng DA ang mga chicken na contaminated with COVID-19, ibinabawal nila ang pagpasok sa tulong ng Bureau of Customs. Noong nakaraang buwan lamang, lumabas ang artikulo ng The Global Times na nakapagtala ng panibagong COVID-19 cases ang China mula sa ilang cold chain import, kabilang ang ilang Indian frozen butterfish, Russian frozen salmon at Argentinian frozen beef. Iniulat ng General Administration of Customs ng China na ang ginawang nucleic acid test ng isang frozen salmon packaging sample mula sa Russia ang nag-positibo. Muling ipinagtanggol ng Malacanang ang interes ng pamahalaan sa supply ng COVID-19 vaccine ng China Pharmaceutical Company na Sinovac Biotech na ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, dalawa ang criteria na sinunod ng pamahalaan. Una, dapat ligtas, dapat epektibo, o ito ang bibilhin. Sinabi pa ni Roque na kaya naman na bumili ng gobyerno ng Sinovac kasi walang makuha agad sa Pfizer, AstraZeneca o Moderna na inayunan naman ng Food and Drug Administration na responsable sa pagsusuri sa mga bakunang magagawa ng Emergency Use Authorization o EUA at magki-clinical trial at kung walang enough safety and efficacy data, hindi mabibigyan ng EUA. Ang Sinovac lang ang nakapagbigay ng pangakong supply sa unang quarter ng 2021. Hindi katulad ng mga bakuna mula sa Estados Unidos na posibleng ikalawa o ikatlong quarter pa sa susunod na taon makakapaghatid
ng vaccine supply. Ayon pa kay Roque, may pinanghahawakan na pangako ang gobyerno mula sa China at iba pang bansa pagdating sa usapin ng bakuna at may kasunduan na may kasunduan si President Xi Jinping na isi-share ng China ang bakuna na magagawa. Ganoon din ang kasunduan sa Russia at India. Batay sa ilalim ng Government Procurement Act, hindi pwedeng mag-advance payment ang pamahalaan sa mga produkto o serbisyong bibilin para sa bansa. Pero noong nakarang buwan, inaprumahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyong advance market commitment para sa COVID-19 vaccine. Sa panig ng Department of Budget and Management, 16 na araw lang ang proseso ng procurement o pagbili ng estado sa COVID-19 vaccine. Ito ay batay sa provision ng Bayanihan to Recover as One Act. Kaya dahil dito ang Bayanihan 1, ang mga bidding ay ginagamit upang mabawasan ang masamang impact ng COVID sa ekonomiya. Paliwanag ni Joseph Lloyd Christopher Now, baka ikonsidera nilang tanggalin na ang bidding process kung magiging limitado ang vaccine supply kahit phase 2 pa o phase 2 pa lang ang clinical trial dahil ang batas ng Pilipinas ay hindi sumusunod sa trend ng ibang bansa. Ang EUA o Emergency Use Authorization pag punay nakapokus sa supply ng dapat makuha bago mabili ng pamahalaan. Sa inilabas na data ng tanggapan ni Senator Sani Angara, pinakamahal na presyo ng COVID-19 vaccine na gawa ng Moderna na nasa pagitan ng 3,904 hanggang 4,504 kada dalawang dose. Tumunod ang Sinovac na nagkakalaga ng 3,629 and 50 centavos, Pfizer 2,379 pesos, Gamaleya 1,220, COVAX Facility 854, AstraZeneca 610 at ang Novavax ay 366 pesos. Samantala, hindi naman ikinatuwa ng Malacanang ang resulta ng pinakahuling survey ng Social Weather Station kung saan lumalabas na 48% ng mga Pilipino o katumbas ng 12 million mga Pilipino ang nagsabi na mahirap sila. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, epekto ito ng pagpapatuloy ng lockdown at mga community quarantine dahil na rin sa COVID-19 pandemic. At sa oras na maging available na ang bakuna laban sa COVID-19, babalik na rin sa normal ang buhay. Ginagawa na umano ng pamahalaan ng lahat para maibigay ang bakuna sa mga Pilipino. Kahit pa ano ang presyo ng ito, lalo ito lamang ang tutuldok sa pandemya. Sa oras na makabalik na ang lahat sa hanap buhay, bababa na ito o bababa na ang antas ng kahirapan. Nilinaw ng Office of the Vice President na walang ugnayan at interes ang tanggapan sa pisto ng pamahalaan sa hanay ng National Democratic Front. Ito ay matapos na kaladkarin ni Senador Bongo ang opisina ni Vice President Leni Robredo sa diskusyon ng usaping pagkapayapaan ng gobyerno at komunistang grupo. Ayon sa tagapagsalita ng Office of Vice President, si Atty. Barry Gutierrez, walang kinalaman ang tanggapan ng pangalawang Pangulo at walang intensyon na makialam sa peace negotiation sa NDF, bagamat kinikilala nilang kalahatan ng peace talk para maresolba ang ilang dekada ng hidwaan sa pagitan ng dalawang grupo. Dapat man itong dumaan sa opisyal formal na proseso, bagay na hindi naman daw kasali ang Office of the Vice President. Yan po mga kaibigan, ang ating mga balita sa mga oras na ito. Ang oras po natin is 1:18 na po ng hapon. At dito, pwede na natin pag-usapan ng ating ating topic natin. Ito nga, ang sinasabi natin kanina, ng balita ko lang, na 12 milyong Pilipino ang nagsasabing mahirap. Ngunit,
parang hindi naniniwala ang Malacanang. Alam niyo po, sa ganang akin po, hindi naman, sabi na natin, hindi naman siguro magsisinungaling ang ating mga kababayan. Dahil sila mismo po ang nakakaranas. Alam naman natin na itong mga nasa gobyerno, hindi po naghihirap yan, mga kaibigan. Actually, nasa kanila yung makinarya. Ika nga, makinarya ng pamalaan. Hindi. Oo. Yun nga, ang hindi, andyan na sa saksakan. Ayun, meron palang ilaw. Pero okay naman yan kanina. Medyo maganda naman. Tuloy lang natin mga kaibigan. Itong sinasabi ko kanina na ang nakakaranas yung mga nasa baba. Kaya nasasabi nila, mahirap pa rin sila. Kahit ako sabihin na may kaya ako. Kasi although nakakakain ako, pero nandun pa rin ang level ko sa mahirap. Di ba? Lalo ngayon na tayo ay may pandemya tayo. Kaya imposible na sabihin ng mga tao na hindi ako naghihirap. Lahat tayo naghihirap. Ang ating bansa po, bansa. Hindi ko na sinasabi Luzon lang, Visayas o Mindanao. Bansa na po mga kaibigan. Naghihirap na po. Pero bakit hindi ko alam kung ikinaiirita ng Malacanang o sa nakalagay ko ikinaiirita o ayaw maniwala ng Malacanang. Di ba pag ang survey ng Malacanang ay pabor sa kanila, 91%. Sino survey sila na ang ng Pangulo, 91%? Tuwan-tuwa Malacanang. Pero itong survey na ito na nagsasabi na 12 milyong Pilipino o 48% ang mga Pilipino nagsasabing mahirap sila. Siguro may mga mayayaman na hindi alam kung saan itatapon yung pera nila, kung saan nilang ipamimigay yung kanilang pera. Yun na siguro hindi sila nagsasabi na sila mahirap. Dahil mga negosyante na malalako, mga sabihin na natin. Pero, yung iba dyan, nakakaranas na rin ng kasi ang ekonomiya natin mga kaibigan, hindi na maganda, di ba? Ang pagpapatuloy nitong pandemya, lalo pa ngayon, na wala pang bakuna. Ayan dahil, isa pa ito mga kaibigan, ang medyo, baka naman, ikairita na naman ng Malacanang to, na sinasabi, na ang ilan sa ating mga kababayan ang nagsabi na ayaw nila magpaturo ng bakuna. Tama po yun. Hirap na sila, may mangyayari pa sa kasi unang-una, sinabi na mismo ni kay Dr. Tony Liachon na hindi pa po nakakapagsumiti. Wala pa po efficacy at ligtas itong bakuna. Alam mo kung anong kukunin? Itong Sinovac ng China. Kasi nasabi nila, mismo ng mga opisyal, na kukunin nila ang vaccine na yan kahit nasa second phase trial pa lang. Dapat 3 trial yan second phase pa lang. Kaya ngayon, siguro mga tao nag-iisip din, magkano i-inject, may presyo, di ba? May presyo bawat dose kasi 2 dose yan Bawat dose may presyo, libo talaga yan mga kaibigan. Kaya paano na lang itong ating mga kababayan na tuturukan na wala pong pambayad ultimo pagkain nila, hirap na hirap. Kaya nga sinasabi nila, kami mahirap pa rin kami. Ito, hindi ramdam ng taga-Malacanang yan mga kaibigan. Totoo yan, maniwala kayo. Sino nagsasabi na ramdam ng mga taga-Malacanang ang paghihirap? Hindi po nila nararamdaman. Kasi po, sila po ay nasa pwesto na sa kanilang makinarya. Yung budget nga lang po. Hawak nila. Ang budget nila, bilyon-bilyon.
Di ba kung budget na yan para lang sa isang tao lang, para kay Pangulong Duterte lang. Nabagamat, yun, sinasabi na ang kanyang budget ay nasa billion din. Intelligence fund yan, billion din. Di ba? O ito mga kagaya ng mga opisyal ng Department of Health, siguro kung yung mga taong nasa mababang pwesto lang sa isang kagawaran, isang ahensya ng gobyerno, malamang sasabihin natin o magsasabi sila, mahirap pa rin sila. Yung iba, sinisweldo, pero sapat ba ang sinisweldo nila? Magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ng upa, ng tubig, ibang gastusin nyo pa. Lalo pa kung may pamilya ka, mayroon kang 5 anak. Magkano lang sinisweldo sa gobyerno? Ngayon nga po mga kaibigan, pinahihirapan pa ang ating mga frontliner na makuha yung kanilang emergency allowance. Kung ano-ano pa mga hinihingi. Actually, nung nakaraan linggo pa ito, naalala ko lang, hinihingan sila magsumiti kayo ng mga kakailanganin, ng mga requirements. Alam mo kung gaano kabilis, isang araw lang. Kailangan may sumitin nyo ito isang araw lang. One day only. Paano naman yung mga tao, lalo yung mga nurses natin, nagtatrabaho, alam naman, asikasuhin pa nila yan, kaysa naman doon sa mga tawag to, sa mga requirements sa kanilang bubuluin pa, para lang may sumiti, at makuha man lang sana nila yung kanilang allowance, emergency allowance, o kung ano man mga allowance na ipinangako para sa kanila talaga yan. Actually, yung iba nga, di ba, mga nagtatrabaho dyan sa mga hospital, ay sinasabi nila, umuupa sila. Hindi na sila, kung tutukusin nila, lakad na lamang nila kung kaya lang lakarin papauwi. Dahil nagtitipid na po sila. Wala o sila kumbaga sa bawas pa sa kanilang pera yan, sa kanilang, sabihin na natin, hawak nilang allowance, hawak nilang pera, kabawasan pa na. Pero kung ikaw naman ay halimbawa, tumasakay ka ng ilang sakay pa, papunta pa uwi ka. Ang tatrabaho ka sa Maynila, umuwi ka ng San Mateo, umuwi ka ng Montalban, sa Rizal, Antipolo, isasakay ka pa ng ilang sakay pa yan. So, ang ginagawa ng iba, so, malayo pa rin, kung malayo-layo pa rin, na nandito lang naman, ay umuupa na lamang. Kasi sa pag-upa, katipiran din yun. Pati nga yata sa pagkain, nakakaawa na itong ating mga frontliners. Hindi naman sila, kaya lumalabas tuloy, na hindi sila nasusuplayan. Hindi sila nabibigyan ng tama para naman sa kanila. Kasi, delikado rin sila Umaharap po sila dito sa pandemya na ito, sila yung maharap sa mga may sakit na mga COVID-19. Kaya, hindi mo maaalis sa kanila na maramdaman ang kanilang hirap. Hindi lang yan. Hindi lang sa mga frontline na naman mga trabaho, mga nurses, o nagtatrabaho sa mga, sabihin natin, sa mga medical workers, hindi lang yan. Yung mga tao mismo, mga kaibigan. Kung ang sinurvey ng SWS na yan ay ang Forbes Park, yung mayayaman sa Quezon City, mga subdivision dyan, ewan ko kung may magsasabing mahirap sila. Kasi nga, nasa albang category yan, ABCD ba yun, yung gano'n? Yung may mga pera, mayayaman, sabihin na natin, yung mga may ipon nga, mga kaibigan, nawawala na. Paunti nang nawawala. Dahil halos 1 taon na tayong ganito. Kung hindi pa nga binuksan ng mga trabaho ngayon, mas lalo na. Sinasabi pa, wala pa tayong pera. Anong gagawin ng gobyerno? Manguutang na naman. Siguro, mga ewan ko, kung hindi ako nagkakamali o kung correct me if I'm wrong, siguro ang ating utang ay nasa 10 billion at 10 trillion. Mga trillion na yata. Oo, trillion na. Trillion, pero hindi ko lang na kung 10, 3, basta ganun. Basta nasa trillion na po. Yun pa yung mga utang
na hindi natin mababayaran ng basta-basta dahil magkano lang naman ang kinikita. Kaya nga siguro na ating pamahalaan ay nagbebenta. Di ba? Kung noon na walang ganitong sitwasyon, na hindi tayo hirap sa sa mga pandemya, hindi tayo nahirapan dahil isang taon na tayo. Nagbebenta tayo noon. Diba panahon ni Ramos? May mga binenta. Sa may SM, binenta, yung tubig pa lang dagat pa lang, binenta na. Yan ang yan ang sinasabi noon, tubig pa lang, binibenta na, ngayon. Reclamation, na-reclaim, natayuan ng mga building. Kumita ba? Ewan ko, kung kumita doon ng pamahalaan, hindi man natin alam, hindi ko rin alam. Hindi naman ako taga-pamahalaan. Hindi naman ako kasama doon sa mga nagplano noon. Hindi naman ako kasama doon kung ano man ang ginagawa ng ating gobyerno doon. Dahil hindi tayo ay ordinaryong mamamayanan po tayo. Kung tayo man, kagaya ko, kami mga taga-media, ay, lang kami, ano ang report Kasi pag tayo ang nag-report, pag kumuha ka ng report ng gobyerno, 100% yan. Magaling. Tandaan nyo yan. Pero yung ibang mga hindi sakop ng gobyerno, yung mga private entities, pag nag-report yan, ito yung makatotohanan. Kasi pag ikaw gobyerno ka, kagaya ng PTV4, hindi yan magre-report na kasiraan ng gobyerno. Ang i-report yan ay puro palakpakan para sa gobyerno. Diba? It's the same sa mga tao na nandun. Yung mga media man na nandun sa PTV4. Bawal mag-report ng sabihin natin kasiraan. Hindi nila i-report yun, maniwala kayo. Kaya kung yung mga tao na nakikinig lang, yun lang ang pinakikinggan, ang tingin na sa gobyerno magaling, maganda. Kaya nga siguro, ay hindi ko lang alam kung ano ba talagang reason nila at tinanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Siguro nga dahil naririnig nila, nasasabi nila o nakikita nila na ang report ng ABS-CBN ay puro lang sinasabi nila sinungalingan. Kasi kung ang reporting ng ABS-CBN ay hindi tama, ay siguro hindi yun ang rason. Ang nakita kasi ng rason, hindi sila nagbabayad ng tax. Kaya sila tinanggalan ng prangkisa. At isa pa, yung kanilang sumamaan loob ni Pangulong Duterte doon sa ABS-CBN na sinasabi, hindi raw inilabas yung kanyang political advertisement on. Kaya, sinatanggalan. Pero wala akong narinig na ang ABS-CBN nag-report, ng maling report, ganyan. Yung yung Rappler ayun, sinasabi nila, ang report ng Rappler, kaya hindi nila, na-check nila ang mga report. Kaya yun nga siguro, ang dahilan na sa Rappler. Pero sa ABS-CBN, ang lumalabas tuloy na hindi sila nagbabayad ng tax at paso na ang kanilang prangkisa. Diba? Hindi dahil sa report. Pero bakit yung iba, sabagay, iba naman, hindi naman kalaban ng gobyerno. Hindi naman lumalaban sa gobyerno. Pero, wala naman yata ako nakikita mga nabigyan ng another 25 years na sinasabing lumaban sa gobyerno o nag-report ng hindi tama sa gobyerno o kasiraan ng gobyerno. Wala naman siguro. Kaya siguro sila nabigyan ng another 25 years. Pero hindi, radyo yata na nabigyan din. O hindi naman kaya, para ipakita lang sa ABS-CBN. Diba? Bibigyan ko ito ng 25 years. Kayo hindi na. Parang ganun di ba? Pero yung katotohanan, mga kaibigan, na ang tao ay naghihirap, dapat huwag natin itago yung kwente. Kaya ngayon, tinasabi, 48%. 12 million mga Pilipino ang sabing naghihirap. Diba? Yan dapat ang huwag itago. Kung ganyan ba na ang report, dapat
resolbahin natin. Paano? Doon sa gobyerno, mahala kayo kung paano yung resolbahin. Hindi yung, hindi kayo maniniwala, parang, parang ano kayo, parang reluctant kayo na sabihin, ay, oo nga. Pero hindi. Alauna 24 na po mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Sana, ang sinasabi ko kanina, siguro, kung magso-survey, itong magsasagawa ng survey sa mga subdivision, mga exclusive subdivision, wala silang wala silang maririnig na sila ay naghihirap. Kung mayroon man, mga ilan lang. Pero, subukan yung mag-survey diyan, sa may Payatas. Dito lang sa may may likod ng BIR, ano pa lugar yan? Yung mga mga squatters, ika nga. Pero doon kayo mag-survey para makita nyo, para malaman talaga kung ilang porsyento pa rin talaga ang naghihirap o baka naman 100% kung sila ang tatanungin ninyo, kung naghihirap ba kayo, pinusta na kayo. At least kahit paano, sa mga oras ito siguro, nakakakain na sila kasi nagtrabaho na. Unlike before, talagang mahirap ang buhay natin. Talaga naman, buong bansa po ito. At hindi lang Pilipinas, mga kaibigan. Hindi lang Pilipinas ang nakaranas ng ganitong kahirapan dahil sa pandemya na ito. Actually nga, yung mga nakaraan din, yung mga driver. Mga driver nila, sa sobrang hirap, namamalimos na sila. Di po ba? Nakita ba natin? Yung iba, gumagawa na lang ng paraan. Para-paraan lang. Para kumita. Samantala yung kagaya ng mga artista na kumikita, malaking kinikita. Medyo nag-aano na sila, nagbebenta ng ganito, yung iba nagluluto, na lang, yung pagbebenta na lang sa social media na lang. Doon na lang sila kumukuha. Yung dito nga sa amin, dito sa amin sa division, yung iba, lahat ng pagkakakitaan na marangal ng mga kaibigan. Tandaan niyo po, ito po sasabihin ko, lahat ng mga pagkakitaan na marangal ay ginagawa na lang nila para lang may mabuhay at may makain. Ang maganda lang dito, hindi sila gaanong umaasa sa gobyerno. Na bagamat may tulong ang gobyerno at sinasabi, nagbibigay ng mga ayuda, sige, thank you. Siyempre, salamat din. May ayuda ang gobyerno. Pero kulang po mga kaibigan. Hindi po sapat. Bibigyan ka ng ayuda. Ang binibigay kasi hindi naman kastulo pagkain. Ilang araw lang po yun. 2-3 araw lang yun. Hindi aabutin niya ng 1,000 Paano na lang ang susunod? Diba? Ang paghihirap po na nakikita ko dito, hindi paghihirap dahil sa talagang mahirap sila. Isa pa yun. Pero ang talagang nakikita ko na paghihirap na sinasabing mahirap sila ay dahil sa pandemya. Hindi yun dahil talaga mahirap. Pero mayroon naman talaga mga kaibigan. Kaya nga iba na mga settler na yung ano ba tawag illegal ba? Illegal settler. Kaya sila kumupunta dyan, yung iba nakatira sa ilalim ng tulay, di ba? Kung saan pwede sila magpilit ng kanilang tahanan, ng kanilang bahay, para may mauwian lamang, ay yun po ang ginagawa nila. Naghahanap po sila ng lugar dahil sila talaga'y mahirap. Pag iyan mo, di ba mga pwede sabihin na, ay hindi kami mahirap. Actually, ang tinitira namin po sementado sa ilalim pala ng tulay. Ganun. Yung dito sa may ano pa lugar dito sa likod ng PDEA, sa may dyan mga kaibigan. Inano na yan, akala, yung unang din na cover ko yun, yung pinagtayuan ngayon ng LRT. LRT ba yun sa EDSA? Sa South Triangle. South Triangle.
na andyan po ako. At takot na gulo ang ginawa dyan. Gulo dahil nga ayaw pumayag ng mga residente doon na policy sila na bagamat pinangako na ng gobyerno, mayroon silang paglalagyan. Ang gusto nila, sila pa ang naghanap. Sila pa ang nagbigay ng kondisyon. Hindi naman kanila yung lupa eh. Nakitira lang sila roon. Siguro, iba nga, alam mo nung nagkakabatuan na, nakatang diskusyon, anong nirarason ng iba? Ay, dito na ako nakapag-asawa, dito na ako nagkaanak, dito na ako nagkaapo. Kahit pa, hindi po inyo lupa yan. Aminin natin na mahirap talaga ang buhay, kaya nga tayo nagkakaganito eh. Diba? Mag-survey tayo, kahit saan yung survey, kasi may mga level din kasi mga subdivision. Kahit dito sa aming subdivision ito subdivision. Magtanong-tanong ka rito, mas marami siguro sasabihin sa iyo, mahirap pa kami. Ang hindi lang siguro dahil mahirap sila, sense na yung level niya sinasabi ko, ABCD. Di ba? Meron yung ABC, meron pa yata E. Level ng E. Dahil nga may bahay ka nga, may lupa ka. Paano naman ang kinikita mo? Sapat ba? Ayun, nandun pa rin ang paghihirap. Kaya, yung taga-Malacanang, sana naman po, huwag natin sabihin na nakakainis na yun. Hindi tama. Parang ayaw nila maniwala na sa survey na ito ay 12 million mga Pilipino ang nagsasabing mahirap sila. 12, sabay 12 million lang yan. Ilan ba ang population natin? May 100 million na. Diba? 100 million plus na tayo. Ito 12 million pa lang. O 48%. Wala pa sa kalahati, diba? Parang, anong tingin ng Malacanang sa mga tao kung hindi sila mahirap? Dahil hindi sila makapaniwala. At bakit hindi makapaniwala ang Malacanang? Bakit hindi ilagay ng Malacanang yung sarili nila doon sa mga tao nagsasabing mahirap kami? Katulad, di ba sabi ko kanina, hindi mararamdaman yan ang taga-Malacanang. Dahil mga tao sa Malacanang, ni sekretary ganito, ni undersecretary ganito, lalo ng presidente, hindi niya malalaman yan, hindi niya mararamdaman na naghihirap ang tao. Bakit? Nasa taas sila. Kung baka sa parang nasa taas ka, tinitingnan ng mga tao dyan, wala yan, ano lang yan. Parang nakakahaka lang yan. Kung tayo ay ganyan ang irarason natin, siguro naman, dapat magkaroon tayo ng konsensya sa sarili. Ika muna, pag ganyan survey na yan, makakaano na tayo, kumbaga sa matataranta na. Bakit? 2 million ang naghihirap. O ngayon, paano yan kung nagkasakit yung mga yan? Tatakbo sa ospital. O iba naman siguro, lalo matatanda. Ako, ang dami po mga kaibigan, ang dami po ako nakikita ng mga matatanda na may sakit na hindi mabigyan ng gamot. Dahil sa totoo, naghihirap po sila. Hirap na po ang talang kabuhayan. Kung mayroon man silang mga anak na tawag to, nagtatrabaho, hindi rin po sapat. Hindi rin sapat, totoo yan. Kaya ngayon kanilang mga magulang na mga may sakit, naghihintay na lang. Naghihintay na lang matibok. Bakit? Hindi natin mabigyan. Ibigyan natin, sabihin natin. O kung mayroon, di ba mayroon tayong PhilHealth? Di ba? May PhilHealth tayo. Kaya lang, ang PhilHealth, yan, hindi ko pa rin nakukuha kasi sana po yung kung magkano lang babayaran ng PhilHealth. Hindi naman lagi na pag sinabi ng PhilHealth, bibigyan lahat. Hindi na po ngayon dahil wala na hong pondo. Yan. Ulit ko na naman, hinahanap na naman yung 16 billion na nawawala sa pondo ng PhilHealth. Plus, kung ang pondo ng Pangulo na ilang bilyon, bakit
hindi maglagay na lang. Alisan mo muna. Ilagay mo dun sa mga tanggapan na kailangan DSWD. O ngayon, paano mo sasabihin na di ka makapaniwala na naghihirap pa? Naghihirap pa itong 20 million na katao. Isamantala hanggang ngayon, yung SAP, hindi pa naibibigay. Diba? Wala na. Hindi ko alam kung ibibigay pa. May nag-ano sa akin, nagtanong, itinawag ko sa DSWD. Alam mo, sagot sa akin, meron pa po, meron pa. Nasaan, sabi ko. Kailan ba ibibigay? Maghintay-hintay lang po. Kasi po, ang inuna yung mga hindi nabigyan. O, tama yun, nabigyan. Pero, paano yung susunod? Yung binigay nyo nun, wala na. Yung 8,000, 6,000 ba yun? Wala na. Noon pa yun. Ilang buwan na yun. Baka wala pa isang buwan yun sa pangangailangan talaga. Lalo itong ating mga senior citizen, yung mga pensionado, kagaya ng SSS. May utos ang Pangulo na dagdagan mag-umento ng 1,000. Hanggang ngayon, hindi pa raw na ibibigay. Sabi nila, kailan po ba ibibigay? Ako, hindi po rin po alam yun. Dahil nag-ahintay kami ng mga pahatid balita. Yan ang SSS. Yung unang na-resolve ako, yung DSWD na nagtatanim yung SAP, yung second trend, wala pa raw. Maghintay lang. Tapos paano yun? Yung hawak nilang papel, kasi dalawa yun eh. Yung unang SAP, dalawa. Atiin, yung isa kukunin ng barangay, yung isa ibabalik sa'yo. Dahil may kasunod pa. Sabi niya, paano po yun yung hawak kong kopya ko? Nagkadurog-durog na. Ngayon pa, nung nagkaroon pa ng pagbaha, ang iba nawawala na. Paano pa kami makakakuha? Wala na kami i-present. Sabi ng DSW, itago lang po yung pangalawang kopya. Paano nga po? Wala na. Anod. Kung ano man nangyari doon, siyempre, unahin pa ba yan kasi yung buhay nila, di ba? O so ngayon, pagbalik nila, wala na. Hindi ba yung mga kabahayan, hindi lang halos lahat na yata eh. Pero lang sa matataas, Ultimo Rizal na mataas, binaha. Di ba? Ultimo Montalban na hindi dati binabaha, baha na ngayon. Hanggang bubong, hanggang kisagit ang taas ng tubig, di ba? So, gaano ba kahirap? Ano ba? Ang tanong, minsan nung nabasa ko yun na hindi makapaniwala ang Malacanang na 12 million ang naghihirap. Biglang pumasok sa utak ko. Ano ba ang pagkakahulugan ninyo sa naghihirap? Sa hirap. Hirap ng buhay. Sabihin natin, paano nyo kakategorize ang isang naghihirap? Kasi 12 million eh. Hindi naman basta-basta yan. Diba? Million po ang usapan yan, mga kaibigan. Ano ang kategorya ng Malacanang para sabihin na isang tao talaga, ito talaga ay naghihirap? Hindi na yun eh. Kung saan ako naghahanap ako sa libro, lahat. Hindi ko makagila. Totoo lang. Malacanang, hindi mo sinabi, pa sa adi sila naniniwala eh. Hindi makapaniwala ang Malacanang. At bakit? Sabi ko siguro kanina, kasi nasa taas sila. Nasa kanila ang makinarya. Ika nga, kahit saan, election man, o namang ganitong kalamidad, hindi sila nahirapan. Sila ang nasa taas. Di ba? Isa na. Sabihin natin, si Secretary Roque ba nahirapan? Mahirap? Ewan ko, siguro na nakikipaglabang pa siya noon sa gobyerno. Ngayon, hindi na siya nakikipaglabang. Siya na ang nilalabanan ng tao bayan. Dati kinakampiyan niya, wala na. Bakit? Andito na ako meron na, puno na yung bulsa ko nito. Naku, na kayo maglukuhan. Lahat kayo nakinabang. Kaya nga, sinasabi ko, kayo na nasa gobyerno, hindi nyo pwedeng
kalabanin ang gobyerno. Lalo ang Pangulo. Diba? Kasi nga, walang hiya ka ng empleyado na kinuha ka ng gobyerno para magtunaw sa kanya para sunduan at para bigyan ng magandang kabuhayan, ikakalabanin mo pang gobyerno. Wala ka talagang inutil at wala kang kakwenta-kwentang tao. Tandaan mo yan. Pero pag ikaw itinagtanggol mo ang gobyerno na kahit ano pang gawin ng gobyerno, sinasabi ng gobyerno na sinasabing ang gobyerno ay gumagawa na hindi tama, aayunan mo po. Papalakpakan mo pa. Ito, tama po yun, dahil hindi ganun. Pero, valid yun. Totoo yan. Ako, pabor ako dyan. Bakit? Wala tayo gagawa. Soldado ka eh. Di ba? Wala na empleyado na kakalaban sa kanilang amo. Pwera na lang kung sila ay, sabihin natin, tinatamaan ng pang-aabuso. Ang gobyerno mang-abuso, okay lang sa mga empleyado yun. Tandaan nyo po yan. Walang empleyado ng gobyerno na nagsasabing, mali kayo gobyerno, ito, ganyan. Mayroon pa yata isa po na mayroon na yata. Mayroon yata. Kilalang tao yun. Na talagang sinabi niya, wala siyang pakialam. Maraming, tawag to, sabi niya, maraming corrupt dito sa gobyerno ito. Sa lahat ng mga gobyerno, ito ang pinakamaraming corrupt ng mga opisyal. Sige, okay na, sige. Sige, tuloy na lang yun. Tuloy na rin natin dito. Kasi, ito teka, 10 minuto na lang po mga kaibigan ang nalalagay sa ating programa. At ituloy lang po natin, tapusin na natin ito. Para naman ang ating mga kababayan ay mabigyan natin ng, sabihin na natin, tawag din, magkakataon na malaman nila, yan. Hindi naman itong, naku, marami pa rin pala tayong mga balita, mga kaibigan, tungkol pa rin ito sa face-to-face ng DepEd. Actually, mga kaibigan, mayroon 1,000 mga paaralan ngayon na nasa ilalim yata o naisumiti na para i-recommenda na silang ay mapasama sila sa face-to-face. Kahit sabihin pa na ganun, napakahirap pa rin po mga kaibigan. Yung mga tao, naghihirap pa rin. Naghihirap yung mga bata Diba? Unang-una tayo ay pinag-aanuan tayo ng face mask. Diba? Compulsory na mga kaibigan. Compulsory magsuot ng face mask. Compulsory magsuot ng face shield. Ngayon, dahil alam nyo, kasi ito na nga, nakikita na ng gobyerno na baka tumaas na naman kasi nga Christmas season Alam naman natin sa Christmas pagpasko, andyan ang party, pero ipinagbabawal na po Pinagbabawal, simbang gabi, okay lang, magsimbang gabi kayo. Walang problema. Sige, pero mayroon pa rin health protocols na pwede natin sundin. Social distancing pa rin, mga kaibigan. Pero, itong paaralan naman ito, itong eskwelahan face-to-face, na alam naman natin, kung tayo, magtitigin tayo dito sa 12 million na mga Pilipino na naghihirap, paano sila a-attend? Pupunta sa mga mas ngayon nga, inahihirapan na sila. Unang-una, ang paghihirap nila, wala silang gamit. Diba? Cellphone lang, laptop, o naman yan. Mangilan-ilan lang ang mayroong ganyan kung hindi pa nagbigay ang mga private, mga pribadong individuals na nagbigay, nag-donate ng ganito, ganyan cellphone o ano man. Meron ka ng laptop, wala ka naman internet. Diba? Lalo pa, naghihirap na yun.
di ba sana po internet, libre. May bayad po yun. Di ba? Tapos, bukod sa may bayad, napakahina po ng ating internet. So, tayo yata ang pinakamababa. Ilang Mbps lang ba tayo? Kumpara sa ibang bansa. Kumpara sa Vietnam, Singapore, Malaysia. Diba? Tayo, lahat kulela tayo. Dahil ito, sa ganyan pa lang mga kaibigan, nakita na kung paano tayo maghirap. Paano naghihirap ang bansa. Paano naghihirap ang ating mga kababayan. Diba? Kung tayo mayaman, ewan ko hindi naman siguro lahat ang mayayaman ay sabihin na natin, magbibigay ako, ganito, ganyan, kalahati ng aking kayamanan, nagbibigay ko, mga luko-luko yun kung gagawin nila yun. Siyempre, ito lang, kapiraso lang. Siyempre, kasi pamilya ko ito, pamilya ko, kailangan ng pamilya ko ito. Diba? Na andun pa rin ang pagiging gahaman. Although sabihin natin, gusto nyo tumulong Yung iba, alam mo, mas tingin ko ito na lang, mas maganda o mas taos sa puso ang pagtulong ng kapwa mahirap. Bakit? Mahirap kami. Pero kung mayroon naman ako, pwede ko bigay. O sige, basta sobra naman, ikaw walang-wala ka, bibigyan kita. Paano na lang yung mga mayayaman na sobra-sobra ang kayamanan? Yung ayaw man lang nagtatakot. Dahil na kung kilala si Dato, hindi ko alam kung nagbigay ng tulong na. Mag-asawa yan. Yung isang lalaki, dating senador. Ngayon, yung asawa, yung babae, senador din. Senador naman ngayon. Hindi ko alam kung sila ay nakapaghagay ng tulong. Kasi wala naman, o sabihin na natin hindi naman kailangan pagalanda ka na ikaw ay tumutulong. Totoo po yun. Mas maganda yung nagtumutulong ka na hindi mo ipinapaalam. Pero, ikaw nga ay kilalang tao, hindi maaari na hindi malaman na ikaw ay tumutulong sa mahihirap. Ngayon, kung lahat ng mayayaman tutulong sa mahihirap, palagay ko, mababawasan ang mga taong mahihirap. Diba? Kasi madadagdagan yung kanilang kita. O hindi man, alam mo, pero hindi naman kasi, ewan ko pareho lang na din, kabilaan yan. Yung iba naman, nakatanggap na ng tulong, gusto pa, lumagdag pa. Yung kasi mga parang nakatanggap yan ng tulong, kulang pa rin yun. Kasi ang iniisip itong wala, paano sa mga susunod. Pero kung nag-iisip itong tinutulungan, para lahat mayroon. Diba? Kung di ba yung SAP na noon, ang dami na kabalita na nadoble. Iyan ang magandang tawag doon. Pinapakita. Gayahin. Magandang gayahin na hindi nag-iiswapang. Nabigyan siya ng SAP o nakakuha pa ulit siya. Ang ginawa niya, ibinalik niya. Sana naman, kung ako yun, nabigyan siya ng 2 beses, kinuha niya na lahat, wag na sa tumanggap sa susunod. Diba? Kagaya ngayon, yung isa, nabigyan. Isa pa lang. Mayroon pa isa. Asa na yung isa? Nawala. Sana kung tinanggap niya yung nakaraan pa, 2, bali na, wala ako sa pangalawa, nakuha ko na Parang ganun, di ba? Pero, nung time na yun, ang daming nangangailangan. Kaya naman siguro, inisip nila, kapwa ko mahirap ko. Kasi kung mayaman ito, hindi ko ito tatanggap ng ganito. Hindi siya pumila o ano man, magpakahirap para makakuha ng SAP, di ba? Yun po ang patakaran ng mga tao. Maganda ang iniisip. Hindi nangurakot. Hindi kurakot. Diyos ko po, yung mga nasa, banggitin natin, yung mga nasa gobyerno. Diba? Hindi sila kontento
sa kanilang kinikita at hindi rin sila na hindi sila walang kabusugan. Walang kabusugan, ika nga. Ayun siguro kasi itong ating grounded talaga. Kaya nagkakaroon tayo ng medyo pag nagagalaw, may pumuputok. Kaya ito hindi pa natin napataayos. Mahirap din kasi. Mahirap din maghanap, mga kaibigan. Kaya, naku, sa minuto na lang po at ang ating programa. Bago tayo magtapos, napapasalamat lang po ako sa ating mga tagapakinig, ating mga kababayan na nagtiyaga, manood, makinig, at dito sa lahat, o sino man dyan pa, pwede pa naman tayo mapakinggan pa ulit ating programa. Sa aking mga kababayan, ang mga taga-Waray, mga Waray Upay, pwesas na nila, tama, Waray Upay nga, pari-pari kita Waray Upay. Maraming salamat po sa inyo lahat, si Maribel Jose, ang aking mga klase, si Mario Valdivia, ako maraming salamat Mara, at sa inyo mga klase po, si Hugo, naku, si Rolly, yung pinakamasipag sa aming mga kabats, si Agnes Angeles. Thank you very much sa pakikinig. Ngayon po, tayo naman po, medyo mamaalam na po tayo. Tayo iyayao na, dahil susunod na po, si kasamang Doy del Castillo. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.